Isang Pinay at kasama nitong dayuhan na asawa nito ay naharang sa immigration kahit may dala silang valid na marriage certificate. At naapostil ito ng ahensya ng ating gobyerno, meaning guys ay valid itong dokumento. Ngunit napag-alaman na kahit valid or legit ang marriage certificate na dala nila, pero mali-mali naman ang mga impormasyon na nakalagay dito. Dahil ang petsa na sinasabing kasal nila ay wala sa Pinas yung dayuhan na nabanggit. What? Aminado din ang kababayan natin Pinay na hindi siya personal ang nagproseso ng marriage certificate na ito. At hindi nga din niya alam kung paano ito naproseso. Hinarang sa NAIA ang isang Pilipinang posibleng biktima ng human trafficking. Ayon sa Bureau of Immigration, isang Chinese na kanya umanong mister ang kasama ng Pilipinas sa biyahe niya bilang turista patungong Xiamen, China. Para patunayan ang kanilang relasyon, nagpakita pa ng lehitimong certificate of marriage ang lalaki. Pero dahil sa pagkakaiba ng kanilang mga pahayag, isinyalang sila sa secondary inspection. Doon natukoy na peke ang impormasyon na nasa certificate kahit genuine o totoo ang mismong dokumento. Sabi ng lalaki, isang agency sa China ang nag-ayos ng marriage certificate na binayaran nila ng 40,000 pesos. Ayon sa Bureau of Immigration, posibleng panibagong kaso yon ng mail order bride kung saan ibinabiyahe ang mga babae ng kanilang mga umano'y pinakasalan para matraffic o illegal na madala abroad. Ang nakakabahala dito ay patuloy na nakakakuha ng mga legit at authenticated na mga government documents ang mga dayuhan na dapat ay mga Pilipino lang ang nakakakuha. Parang pinaglalaroan lang ng mga dayuhan ang mga ahensya natin sa Pilipinas or ahensya ng gobyerno natin sa Pilipinas. Dahil hindi naman sa paninira, real talk lang, ay madalas ay pera-pera lang ang labanan.